May inamin sa Kamara ang DPWH engineer na nagsabing nagkakasino siya kahit bawal ito sa mga taga-gobyerno at may katapat pang parusa. Anya, idineklarang tapos at bayad na ang isang flood control project kahit hindi niya personal na napuntahan. May report si JP Soriano. Sa Senado kahapon, umamin sa pagkakasino 2 hanggang 3 beses kada buwan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na dawit sa ilang maanumalyang Bulacan Flood Control Project. Kanina sa Kamara, idinetalya niya kung paano siya nagkakasino nang hindi nalalamang taga-DPWH siya. May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Sabi ng reliable source ng GMA Integrated News, Joseph Villegas ang alias ni Alcantara sa kasino. At kasino body raw niya ang mga dating katrabaho sa Bulacan 1st Engineering District sina Engineer Bryce Hernandez na Marvin de Guzman ang pakilala sa kasino at Engineer JP Mendoza aka PJ Asuncion. Bawal magkasino ang sinumang tauhan ng gobyerno batay sa Administrative Code of 1987. Kahit simpleng pagpasok lang nila sa pasugalan, bawal. Ayon naman sa memo ng Office of the President noong 2016. Nakaayon ang memo sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ang parusa paglabag, kulong hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso, at habang buhay na disqualification sa gobyerno. Pero aminado ang PAGCOR na sa dami ng kawani ng gobyerno, mahirap mamonitor ang mga naglalaro sa kasino. Kaya raw nagpatupad sila ng second screening sa mga nananalo. Bukod sa pagkakasino na Alcantara, inungkat ni House Infrastructure Committee Co-Chairman Joel Chua ang pagpirma ni Alcantara sa mga flood control contract at pagbabayad sa mga kontraktor kahit hindi raw ininspeksyon ang mga proyekto. I just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitignan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin every day. Do you believe you are responsible for that? Negligence on my part, inamin ko pong may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. 5 kontraktor ang isusubpina dahil sa pag-isnab sa imbitasyon ng Infracom. Nagkainitan din ang ilang kongresista nang hingin ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina Ako Bicol Representative Erizalde Co na dating chairperson ng House Appropriations Committee at dating Senador Grace Poe na dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Pabor sina Navotas City Representative Toby Tiangco pero tutol si Iloilo Representative Janet Garin. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Sa huli, dinifer ni Congressman Erice ang kanyang motion. Para raw mabura ang mga dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang mga kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Gusto naman ng ilang mambabatas na ipa-lifestyle check si Attorney Herbert Matienzo ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board matapos siyang masangkot sa pagbebenta umano ng lisensya sa mga kontraktor na dawit sa maanumalyang flood control project. Ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, ako po ay nakatira lamang po sa Kupang Muntinlupa po. Nabanggit noon ni Senador Ping Lacson at lumabas din sa pagdinig ng Kamara ang umano'y accreditation for sale modus sa PICAB, ahensyang nagbibigay ng contractor license. Kaya pala isipan kung paanong nagkalisensya ang siyam na construction firm si Sara Diskaya. Gayong umamin si Diskaya na minsan ang nagkasabay-sabay na magbid ang siyam nilang kumpanya sa ilang flood control projects ng DPWH.
Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAP do its job and at least call their attention? Kaya po nang nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano, na kaibigan ni Senate President Chis Escudero at tumulong daw sa kanya noong eleksyon 2022. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.